May mga nababasa ako sa comment section mga Marikoy at nagtatanong nga sila kung paano ko daw ba ginawa yung aking fishball sauce. Kaya naman tara at samahan nyo ako magawa tayo ng fishball sauce. Ayan, sa isang kasirola, naglagay lang ako dyan ng sibuyas at bawang. Tapos naglagay ako dito ng 2 sandok ng cornstarch. Tapos naglagay din ako dito ng 2 sandok ng harina. Ordinaryong harina lang yung ginamit ko. Naglagay din ako ng pinong paminta at saka konting asin. Pagdating naman sa asukal, light brown talaga yung nagamit ko. Wala nang ayan siya sa kalahating mga Marikoy. Pero kadalasan talaga sa ginagamit ko ay kalahating kilo talaga para sa isang matamis at saka isang tamis anghang na sauce. Sa paglalagay ko naman ng tubig, ang ginagamit ko talagang takalan na ito ang lagayan ko ng sauce. 800 ml nga yan mga Marikoy at 2 takal nga ang nilalagay ko tubig dito. At kaya naman yan ang ginamit ko takalan ng tubig mga Marikoy para naman saktong-sakto lang talaga sa lagayan ko ng sauce. Tapos haluin nyo lang yan siya mga Marikoy hanggang sa malusaw nga yung cornstarch at saka harina. At kapag tingin nyo naman ay lusaw na nga yung cornstarch at saka harina, isa lang yung nasa kalan. At make sure nyo lang mga Marikoy na maya-maya babantayan nyo dahil umaapaw to. At dapat maya-maya talaga ang paghahalo nyo dito mga Marikoy para hindi masunog yung ilalim. Yung cornstarch kasi ay pumapailalim mga Marikoy tapos kapag hindi nyo siya mahalo, nasusunog siya. At syempre, dapat tikman nyo. Medyo kinulang ako dito sa tamis, kaya naman haya nagdagdag ako ng asukal. Sabi ko nga sa inyo kanina, ay kinulang nga sa kalahating kilo yung asukal ko na light brown, kaya naman hayan, kinulang talaga siya sa tamis, kaya nakapagdagdag ako dyan ng asukal. Dahil sa 2 takal na 800 ml na tubig mga Marikoy, ay kalahating asukal talaga ang nilalagay ko dyan. At para matagal masira yung ating sauce, naglagay ako dyan ng kalahating cup ng suka. Pagkalagay nyo naman ng suka, palipasin nyo muna ng mga 1 minute bago nyo siya haluin para hindi mahilaw yung suka. Dito, dapat mahina lang yung apoy nyo para hindi siya umapaw. Dahil kapag malakas nga yung apoy nyo, ay apaw nga yan at matatapon yung sauce nyo. At kung makikita nyo nga, bumubula siya mga Marikoy, pero kapag lumamig naman yan, mawawala naman yung bula niyan. Ayan, okay na nga siya, kaya naman hayan, nagbukod na nga ako dito ng para sa matamis natin na sauce. Anyways, pwede nyo naman pagbukurin ang pagluluto ng matamis na sauce at saka tamis anghang na sauce. Kaso nga lang, masasil nga yun mga Marikoy, kaya mas maganda talaga ay ganito na lang yung gawin nyo, pagsamahin na lang, tapos babawas na lang kayo ng para sa matamis na sauce. At ayan, para naman sa natirang sauce mga Marikoy, naglagay lang ako dyan ng siling labuyo at saka 2 kutsarang ketchup. Optional lang naman yung paglalagay nyo ng ketchup mga Marikoy. Ako naglalagay lang ako para may kulay na kaunti para palatandaan na maanghang yun. Dahil yung lagayan ko nga kasi magkatulad, kaya kailangan talaga magkaiba sila ng kulay para malaman mo kung matamis lang yon o matamis anghang. At saka dati-rati pa talaga mga Marikoy, ganito na talaga yung sistema ko ng pagluluto ng sauce, kaya alam na nila kung ano yung maanghang at hindi. At habang pinapalamig nga natin yung sauce natin, haya, nagluto na nga rin ako dito ng fishball at saka kikiam. Alam ko may magtatanong dyan kung ano ang ginagawa ko kapag merong matirang sauce. Anyways, minsan lang naman ako natirhan ng mga sauce mga Marikoy, pero in case naman na merong matira, ilalagay lang naman sa ref. Dahil ang shelf life nga ditong aking sauce ay 3 days. Basta ilagay nyo lang siya sa ref mga Marikoy, tapos kinabukasan initin nyo na lang. Pero pagdating naman sa sauce mga Marikoy, ay madalang na naman talaga ako matitirhan. Dahil kapag nagluluto nga ako ng sauce, ay saktong-sakto lang talaga. At if ever man na may maubos doon sa isang sauce mga Marikoy, ay magtiis na lang talaga sila sa isang sauce na natira, or kaya naman mga Marikoy, ay nagsasarado na ako kapag wala na akong sauce. Diyan nga para sa kikiam, mabenta ko nga dyan ay 10 piso, 6 na piraso. At sa fishball naman, 15 pieces mga Marikoy, 10 piso. Pero pagdating naman sa presyuhan mga Marikoy, nakadepende na lang din talaga kung magkano ang bili nyo. O ayan, kahit mainit pa, kinain na, kaya yan maganda pasok-pasok pa. Yun lang naman, bye-bye!